based on an example problem, you will also be given your plate problem, and you will be given different set of data. No? So what is shown in the screen is the foundation plan for the 3-story reinforced concrete building. No? So usually in designing a building, ang una natong buhaton, so gikan sa architectural plan, we draw the framing plan. No? So diri sa atong discussion karon atong assume na drawing na nato ang framing plan. No? But in one of our lecture, we are going to discuss also how to draw the framing plan. No? Okay, so this will be the structural, the foundation plan. So as you can see, in the foundation plan, the footings are labeled as FC1, FC2, FC3 up to FC12. No? So FC means, so may meaning na ng FC. May nang kaning mga ngaan atong kinalang kasabot ang sa meaning, no, para ma-relate na to. Parehaba ni RMG. So Ramon Maratas Itamundo, di ba? So kanang FC, unsa man sa nang FC? KFC. Fried chicken. So puting kolong, no? Puting kolong. Sabot na to. Kaya matag puting, of course, na siya corresponding na kolong, no? Or isolated na kolong puting. So kanang FC1 is the footing that supports column 1. What's all this? FC2 is the footing supporting column 2, and so on and so forth. Okay? Wala ba ng lab assist? Then we also label there the tie beams. So tie beams are marked PB1/1/2/3. So bantay ta sa atong pag-label, no, sa atong tie beam. So usa ka linya sa tie beam, that is TB1, then span 1, span 2, span 3. Tie beam 2, span 1, span 2, span 3. Okay? Then you have tie beam 3, span 1, span 2, span 3. You have tie beam number 4, span 1 and span 2. 5, span 1, span 2. 6, span 1, span 2. And 7, span 1, span 2. So sa atong foundation plan, ato sang i-indicate diha ang mga grid lines. So usually we follow the architectural or the grid lines found in the architectural plan, no? Para sa iyon ra nga ma-relate ang architectural o structural plan. So dili ta maghimo atong kaugalingon nga mga grid lines, no? Then we also indicate the dimensions between the distances between grid lines, no? So in the sample, the distance from A to B is 8 meters, then B to C 8 meters, from C to D is 6 meters. Then horizontal grid lines are marked by numbers 1, 2, and 3. Distance from 1 to 2 is 7 meters, from 2 to 3 is 7 meters. Okay, next we have here the second floor framing plan. So mo na siya nga gihatag na nato, no, ang atong framing plan. Diha sa atong framing plan ato sang i-label ang mga slab, mga beams, mga girders, mga columns. Ang lan nga ato sila nganlan, no? Ang importante man nga atong i-label. Mo ginay batasan atong tao, no, ato magingnan lang ang mga butang nga atong makita, di ba? Way butang nga nakita sa tao nga wan yang nganli, no? Nalitan kini siya unsay ngani ni bangko, di ba? Ikaw, tagusan nato diri do na tay ngaan. So mo sa nang mga structural member ato sang hatagan og label or ngaan, no? So kay second floor framing plan man mga slabs, we mark them as 2S. So 2 to indicate second floor, no? So ang mga intermediate beams are marked 2B and the girders are marked 2G. So for the slabs, you have the 2S1 up to 2S6.
So kanang mga slabs nga pareha sila og span, pareha sila og panel dimension, the same in end condition and the same loading, we label them by the same label. So dili kinahanglan nga matag slab distinct o unique yun ang iyang label, no? Katong mga slab nga pareha, no? Ya, usa ra ka label, di ba? Dili kinahanglan nga daghanon na to o lain-laino na to, no? So manalit, makita na to din ha, nga sa atong pag-label, dunay duha ka to S1, di ba? Because they are simply mirror image of each other, no? Ya, 2S2 sa duha ka buok, kay nagtalikod ra man na, di ba? Ya, sabay lain diya nagpareha, wala na. So ang 2S1 raw, 2S2 may dunay pareha. Ang 2S3 lahi, ang 2S4 lahi, ang 2S5 lahi, ang 2S6 lahi sad. Unang lahi ang atong pag-label. Pero pananglit kung pagtanaw na to sa architectural plan, occupancy or loading ma-apply diya sa 2S1 nga naa sa doon sa grid line 1 lahi, sa loading sa 2S1 nga naa diri doon sa grid line 3, then lainon nimo siya og label, no? Parehason ra nimo label kung pareha gyud sila tanan, no? Pareha og panel dimension, pareha sila og loading, pareha sa og edge condition. Okay? So ito pa identical twins. Kung doon ay usa nga mulahi, lahi na ang imong pag-label na, no? So ang atong mga intermediate beam, ato na siyang gipilan o kung saan nga color, murag brown nga light brown, no? O transparent nga pagka-brown. So murag 2B1 span 1 unya span 2. Then you have there 2B2 span 1, span 2, span 3. Then 2B3 supporting the stairs. And 2B4, no? So mura na siya nga itong mga intermediate beams. Then for the girders, we mark them as 2G1 span 1, span 2, span 3, hangtod sa kaning 2G7 span 1, span 2. So din atong i-distinguish ang beam from a girder. Sa may diferensya sa beam o girder. Ha? Tuloy ka ng girder, beam man lang gihapon na. So kanang beam, mas general na siya nga name, no? Pero ang mga beam which are supported by columns, we label them as girders. Sometimes girders are huge beams, no? Pero diri sa atong ang atong ipasabot diri ang girder are those beams which are supported directly by columns, no? So ato lang ipalahi kay kaning mga beam which are supported by the girders, they do not resist lateral forces, whereas the beams which are supported by columns, they form part of the vertical frame which will resist lateral forces, no? So muna ito na silang i-distinguish ang beam o ang girder. So nasabtan man natong diferensya. Anong kana siya atong gitawag og beam, nga kani siya atong gitawag og girder. So katong beam nga ang support lain nga beam, lahi nga girder, and beam na siya, no? Samtang katong mga beam nga nag-support nila column, ato silang gitawag og girder, no? So pagka ng girder, special type sa beam, no? Mga beam nga ang support nila columns. Muna nga itong second floor framing plan. So we see on the upper right corner, no, sa atong framing plan na diha ang location sa atong stairs. So sa stairs atong i-indicate as ang up, as ang down, no? Ay sabot naman mo na ang hagdanan, di ba? Naka-agi naman mo isang subject ka gani. Kanang plan interpretation, no? So kinahanglan kabalo ng basag plano. Kaso di mo kahuman og civil engineering, at least maka-apply mo forman ba, no? Makabasa mo plano, di ba? May uban nga di gyud katiwas og civil engineering.
kay mo kung sa rason nila, at least makapang-apply ka nga, sir. Pwede man kung purman, sir. Tawag mo kung basag plano. No? Kasi niya pagtaon ninyo sa agdanan, mabaliw niya, no? Ang pasaka, taon ninyo panaog, no? So, sampanta sa architect nga na. So, ato nang iklaro, no? Sa atong structural plan, asa diha nga side sa atong stair ang pasaka, asa nga side ang panaog, no? Okay, next we have the third floor framing plan. So which will follow or similar, no, sa atong second floor framing plan. Ang nahitabo lang din ang mga slabs, we mark them by 3S. 3 to indicate third floor, no? Then the beams 3B and the girders 3G. Kanya diri sa atong stair, so kadto gyud po ng pasaka. Kani siya diri panaog, di ba? So kini diri padung ni sa second floor, samtang kini padung sa upper nga floor, no? So above the third floor, we have the roof deck. So ang atop nining atong building dili siya trusses, kundi reinforced concrete gihapon nga floor, no? Itawag na to roof deck. So in the roof deck framing plan, yung ko parihar gihapon sa kuan, ang kuan lang dili kay instead of 3, ay mo lang R, no? R to indicate Ramon, di ba? So R roof deck. So RS1 ngadto sa RS7, then 4 beams you have RB and girders RG. At ang RG mas ganahan ko na, no? Kay Ramon Vitamondok. Kaya tingali, may buong mo nga nang manidere nga nabuak mo na eh, no? Kaya diri sa lower floor, di ba? Usar mo na yung slab 2S6. Manidere, no? 3S6. Pero diri nabuak siya kay kinigod nga portion, this is already the bottom slab or the floor of the water tank. So, ibabaw nining building doon ay water tank, no? Reinforced concrete nga water tank. So, kani mo nining sahog sa itong water tank. So, to isolate, no, this slab, tubig pa ni dire nga rin, way tubig. So, butangan na to siya og beam dire, no? Kanya dire, wala na kay pasaka, diba, sa imong stair. Kuhaan din si stair mo na minigyan nagkataas nga floor, no? So, tanaw ko si stair, panaog na siya. Okay? Panaog na yun, nabutangi diri o katong mga steps. Okay? Then, above that, you have the roof, no? Or the top of the water tank, and this is the roof deck above the stairs. No? Kuhain mo ng ini siya. Kung mo na siya, kung mo na itupa diya, no? So, mo ni siya ang atop diya, no? Diya, di ba? Babaw na ini nga portion. Mo ni siya ang upper deck na to, no? So, roof deck, yung upper deck. Mabaya pingan, upper roof deck framing plan. Kini siya nga slab, mo ni siya ang roof above the water tank, whereas this slab here is the roof above your stair, no? Eh, kung hindi mo natupa ng stair, kung may tabo, inikuwan, so ang tubig dito, muna na siya ang ikuyo sa tubig diha, no? Okay? So naagin ay atop. So, in addition ini mga framing plan na to, natay ato sa drawing ang front elevation, although din ay kinahanglan sa structural, no? But I put here the elevation view of the building to better visualize, no? So, morning front elevation, so makita na to nga daghang mga bintana, no? So, kini siyang nagkakuan diri mo mga windows. Kay window man yun, sama ni siya nga material dire. Of course, glass na siya, no? Kanya kani dire, simple nga concrete hollow block na siya, no? Concrete hollow block, ipabuhanin na yung glass. Kani dire mo ning kali main entrance niya,
nanta magkukulo sa giling ng building, no? Eskwelahan ba na or sa baka. So, on front elevation, if you view the building from the front side, then if you view it from the rear, so mo ni siya nga atong rear elevation. Okay? So, this is the second floor level, third floor roof. Gather, kaning gitawag na to design criteria. So, una, the material specification. So, pananglit, unsa man ang strength sa concrete, ay imong gamiton. So, selecting the strength of the concrete usually depends on the span and loading, no? Sa imong building. Kung ang imong building tagasog span, bugkatog load, then you use higher strength concrete. Okay? Kung buburag span, kaanrag load, pwede rin sa lower strength concrete. Now, for concrete, unsa may common nga ining compressive strength sa concrete? So may usual nga pinaka-lowest. Pareha sa t-shirt ba? Kung palig ang t-shirt. Kuan, naara may mga sizes nga kuan, no? Small, medium, large. Nasa iyo sa extra large. Diba? Sa concrete, saman. Small, medium, large gyapon. So usually, sugod ka 3,000 PSI, diba? Then increments of 1,000 PSI. So 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. So may pinaka taas siguro. Concrete nga yung nasugutan. Ha? Siguro yung mga mo 10,000 PSI, no? Anak, panagsa na kaya tingali ka ng Horizon 101. Pinakataas ka building dito sa Cebu, ngali di gamit na siya 10,000 PSI na concrete. So, PSI kung English, no? Kung SI, ang equivalent ka unit sa PSI is megapascal. So, magsugod sa 21 megapascal. Then increments of 7 megapascal. So, 21, 28, 35, 42, 49, and so on. No? Sa ito pa, dili maayo, no? Nga may yung 24 megapascal akong concrete. Diba? Kaya mag-isod magkapangita na order kag 24 megapascal, no? Sagaran, 21 megapascal, 28 megapascal, muna na. Okay? So, for slab on grade, so unsa man yung slab on grade? Sabot mo siguro mo rin di ba? Sa ning slab on grade. Slab nga dunay grado. Grado 1.0. So this is slab which is supported by a compacted fill or no? Slab on ground. Ha? Sa to pa, this is distinguished from a suspended slab, no? So kani mo ni siyang naagil sa ground, no? Or it rests on a compacted fill. Okay? Because it rests on a compacted fill, dili kinahanglan nga high strength concrete yung gamiton kay di man na siya mangusog, di ba? Higda ra man na siya siyuta, no? So you can use the lowest strength concrete which is 21 megapascal. Okay? Then for the other structural member, since they are load carrying mga members, so tie beam, column, beam, suspended slab, and footing, then we use a somewhat higher strength concrete, 28 megapascal. Again, this is just a preliminary design assumption, no? Kung mubuo rang span, pwede rin yung 21 megapascal yapon. Kung dili sa kinanglan for the entire building, you have a uniform value of the compressive strength. Naibawa man ta nga ang mga load, ang forces mas dagko diri sa lower floor ikumparar sa upper floor. So pwede, nalitan diri sa third of roof deck, you will use 21 megapascal concrete. For the second floor and the foundation, you can use
28 megapascal nga concrete. So, dili kinahanglan nga pareha yun sa tibuok building, no? Pero aron dili ta kayo daghang kuan, usa na to, no? Ang slab concrete na itong gilain. So for the rest, we use 28 megapascal nga concrete. So next, we determine the tensile strength sa atong steel reinforcement, no? So may tungkol sa steel, unsa na may common nga grado sa atong steel available commercially. Atay grade 40 o grade 60, no? Kung yung grade 40, that is 40,000 PSI ng steel. Grade 60, 60,000 PSI. So kanang grade mo na sa iyang yield strength, no? Ang iyang FY. Okay? So mo na diri sa Pilipinas, duhara. So pwede kang maglisod og pilik, no? Dito sa among lugar sa Amerika, no? Naa sa grade 50, okay? Pero sa Pilipinas, duhara, no? Grade 40 o grade 60 ang common structural grade. So, ang atong gihimo diri, that for smaller bar diameters, we use a smaller grade or a lower grade. For larger bar diameters, so 20 mm and larger, we use grade 60. No? Then for footings, we use grade 40, no? 276 megapascal. Tingali mangutana mo nga naman sir nga sa footing ubos man ang grado. Ha? Well, o pa man mo yung foundation design, no? So, ay na lang sa mo pangutana na anak, no? Totoo lang sa muna ko. Sa foundation design, magsabot mo kay kung mo-explain ko karon mo or gyapon ninyo masabtan. Kaya pa manggong mga prerequisite nga information nga atong ibawan ulang ta makatubag yun nga ng pangutanaha, no? Dili man mahimo budlitso pag integral calculus o pagkamuhagig differential calculus, no? So sa pagkakaroon, okay na lang mo nini, no? Ano lang mo reklamo diha? Anong grade 40 tani sa puting. Okay, next we have for masonry. So 7 megapascal. Then masonry grout compressive strength 12 megapascal. Although this is given in the as part of the design criteria, actually wa na to ni siya gamita diri sa atong calculation, no? Wa man ta mo gamit og load bearing wall. Then for lean concrete 28-day compressive strength, so 10.4 megapascal. So diri sa atong calculation sa mo gamit og lean concrete. So ay gamiton ning lean concrete to as a base preparation for the footing, no? So mag-excavate ka, instead of the gravel base, compacted na gravel base, pwede sa lean concrete, no? Aron ang imong latagan sa imong rebar, even nga surface, diba? Dili sa ingon nga mag uneven. Okay, so muna siya sa material specification, duhara man ka material nga atong isgutan dire. Reinforced concrete na building, so concrete o steel. Okay? Duhara ka material. Karon sunod nini ang loading criteria. So with regards to the loading criteria, so, kinahanglanon nato nini ang density sa mga material or unit weight, no? So you can find this in NSCP table 204-1. Naman tayo ni CP dire, no? National Structural Code of the Philippines 2015. Kung yung munang tanawon ni nga section nga itong gi-refer, sana ito. Kani, table 204-1, makita niyo ang table on the unit weight or densities of different materials. So, concrete, ang iyang unit weight is 23.6 kN per cubic meter. Steel weighs 77. Then soil is roughly 15.7. Pero of course, depende sa type sa soil, di ba? Kamu na ibaw naman mo gasan yung pangitaon. Di ba? Kaya nakaagi naman mo geotechnical engineering subject. Kung
Yung masonry. So, kay sa atong framing plan, naman tayo mga concrete hollow block, no, which will be placed on top of the beam. So, we have to know the weight of the masonry. So, masonry is 21.2 kilonewton per kilo. Naman tayo water tank, then we have to know the unit weight of water. Ito na nibawaan gikan sa atong chemistry, no? Katong pa kay tayo buot, nagkuha tag chemistry, no? Chem 1, Chem 2. So 9.81, diba? Then CSB plaster, one phase, 0.24 kilopascal. So panglitan ka ni concrete hollow block maning wall. So bi-plaster na siya, no? Yeah, I think this is plastered only on one side. Sa pikas ka side, di man siya exposed, no? So di na kinanglan imong plastiran, diba? Pero doon na yung mga wall which is exposed on both sides, then you have to plaster both sides. So sa atong CSB plaster, it is in KPA. So dali ng KPA? Kilopascal. Ito mo ng kilopascal. There is kilonewton per square meter. So 1 square meter of plaster will weigh 0.24 kilonewton. No? Assuming naana siya thickness, mga 20 mm siguro i-assume din yung thickness, no? Then for ceiling, yung mga kisame ngayon, no? Ambot sa material ngayon, pero sa ilaw siguro. Anyway, there are different materials, no, which are used for ceiling. So in this case, if we have suspended metal lath and gypsum plaster, so it weighs 0.48 kilopascal. Then for cement finish, you have 1.53 kilopascal, assuming a thickness of about 0.05 or 50 mm, no? 50 mm. So kini siya nga mga density kung atong tanawon diri sa atong NCP na ana dito, kani sa atong atong gilista diri di pa ni kompleto, di ba? For a more comprehensive list of the unit weight of materials, so na dire, no? So makita man nato dire mo ning table of contents, mo ato ta sa chapter 2. Na dito ang mga minimum design loads. Okay, so muna yung chapter 2, minimum design loads. So when you look into the table of contents, so nadire ang mga dead loads, no? So weights of material and construction and partition loads. So if you go to that page, no? It's page 12. Okay, so nagre, no? So table 204-1. The title is minimum densities for design loads from materials. So aluminum, ano yung density? Okay? So nagre, lain ng mga material, no? Dire, mo niya in terms of KPA. So asa man to nato makita nagatong atong gigamit ganiha. Frame. Okay, for example, cement finish 1.53 KPA, di ba? Ano niya itong ibutang dire? Okay, mo na siya. Then katong plaster, asa man to nato makita ng plaster? Diara, no? Plaster on tile or concrete. So 0.24 kPa, no? 0.24 kPa. So if two sides are plastered,
mahimo na siyang 0.48 kPa, no? So, kilonewton per square meter of wall. So, that is where we obtain this information. Then, these are for dead loads, no? So, sa may gani meaning dead load? Load which are dead, no? Ha? Sa yun ka yung definition, no? Dead load, loads which are dead. Yan ka ng taong dihaya dias cosmopolitan. So, mo na dead load na siya. Pili mo na dead load. Live load na, no? Moro na ipatay nga live load gyapon. So kaning dead load mo isang mga load nga more or less fixed, no? Sa ato sa ning pagmunti, hindi mo mag kung nagsabot mo na nga i-off ng cellphone, no? Panahon sa klase para watay huwag mo pagting, hindi mo sila. So, kaning dead load is our loads which are permanent or fixed. Diba? So, for example, the weight of the beam, permanent pa nila. Diba? Di man na ingon ang weight sa beam mag-usap-usap. No? Kining weight sa hollow block, weight sa water. No? Hindi mo na. Diba? So, they are classified as dead load. In contrast, kining live load are usually they are not fixed, no? So they are movable. So kaning live load depende siya sa occupancy sa imong sa kanang area, no? So different occupancy will have different amount or magnitude of live load. For example, ang ining CR, dili na parehag live load sa auditorium, di ba? Ang CR pila ra may mo lingkod ya usarman, no? Di man may mo maglungan mo lingkod, magtalikod mo. So ano mo muna na magtalikod mo? So, dito sa probinsya, naagi ngayon na, no? Talikod. So, kaanra, kung CR, tingali 1.9 kPa, pero ginunin nga mga public areas, so 4.8 kPa, no? Ang mga corridors, mga ramps, mga stairs, mga access, 4.8 kPa. So, library, doon na sa iyang kaugalingon nga specified nga live load, no? So, kining table sa live load, ato ning makita, no? There is a table 205-1 sa atong code. So, padayon ta, no? Natiri ang section 205. This is section on live loads. So, rin nato na makita, no? So, for different types of occupancy, there is a prescribed na live load, no? Example, access floor system for office use, so uniform live load is 2.4 kPa. But aside from that, you have to consider a concentrated load of 9 kilonewton. No? Kung computer use, medyo mas bukat, no? 4.8. Armories, sa maning armories. Muna siyang naay mga armas rin, di ba? Mga Armalite, machine gun, sa bariya, no? So, sa military nga kuhan siguro rin. Yes, kamplapo-lapo, no? So, 7.2 kPa. Ito kung yun, no? So, theaters, assembly areas, and auditoriums. So, kaning atong i-occupy karon fall under this category, no? Sa tuwing nini nga room, Kafa, theater. Diba? So, theater ni. Pangutana, fixed seats ba siya? Fixed, di. Fixed. Ito 0.9 nag-specified nga live load rin. Kung movable, 4.8.
So nasa diri sa bowling, catwalk, and others, no? Hospital, libraries, manufacturing. Okay? Now, sa atong sample nga problem, ang atong gigamit production area, so 4.8 kilopascal. Okay? Although, there is atong code na siya gi-prescribe na live load, but you have to exercise discretion also in applying these values. No? Labi na kung ang types of occupancy medyo unusual ba, no? Or heavy. For example, kuan kining storage, no? Kinahanglan mangutana gid ka sa imong client. Kanang imong storage nyor. Sa may imong store dire, no? Ha? Kay panalitan na yung store mga online ra. No? Online ug habol ra rin kaan ra, di ba? Yang iyang store mga hardware, mga bolts, nuts, no? Medyo bugat na, labi na mag kuha na ay daghang mga hunos pa, no? Multi-layer ng drawers. Okay? So, mas maayo gyud nga na ay ang imong gamiton nga loading mas mo reflect sa actual, no? So you have to interview the client, no? Labi na sa mga unusual nga mga occupancy. Okay? So na diri office, printing plants, residential. So residential building depende kung sa nga kuan. Kung balcony, medyo bugat, no? Eh, usay daghang mga tawo magtapok sa balcony gud. Di ba? Na magsimulog ito sa ubos, di ba? So tapok mo sa balcony. So bugat siya o specified nga live load. Whereas ang basic floor area, so 1.9 ra, no? Okay, so natin makita na to, no? So kaning table na nakatambilit siya. Okay? At least we know where to look for the values, no? Asa naman to? So for production area, that is in the second and third floor level, we have 4.8 kPa. For the roof deck, we still use 4.8 kPa. So ang atong i-follow nila ang provision nga ang roof deck, kinahanglan ang iyang live load nga itong gamiton, the same as the live load in the next lower floor, or should not be less than, no? The live load applied at the roof deck level should not be less than the live load at the next lower floor, no? So kaya 4.8 man sa lower floor, so 4.8 sa lang sa roof deck. Then for canopy, so we just apply 1.9 kPa, although it can be lower, no? Kaya sa canopy, wala siguro kayo magpatong-patong niya. Tingali na yung mga air conditioning units, no? Mga condenser units, may butang niya sa canopy. O sa nasa taong maglakaw-lakaw niya, di ba? Labi na katong tao nga nawala nagpaglaom, pwede sa mulakaw niya mulayat, no? So ayaw mo niya na, no? Ayaw yun pagpakawa sa paglaom. Ha? Nanglitan, dibuwagan kasi mong uyab. Saan dito siya, no? Anong imo man siyang pagkamatyan? Sa kong taong gawin. Siya na magunay babae. Di man? Ang babae sa kalibutan. Makakita pa kag mas maayo pa niya, no? Oo na ako, kaya kung nakasuway sa kunanan, gibuwagan ko, no? Sa una, gibuwagan ko. So, karon nakakuha na ito ni gamita, no? Kuha na ito ni apil sa itong bintang, ano? Eh, kini atong building good, reinforced concrete niya, roof deck pa yun. Ha? So, ang governing load combination ni dili wind kung dili earthquake, no? Sekarang kanang wind, mubugoy na siya sa mga structure nga kining light and have large surface area. Like for example, a gymnasium, no? Pero sa mga building ingon ini, dili na siya magtarong kung hino, huy kung saan yun, no? Ang delikado na siya glinog, no? Kay bugat man siya, no? So
So munang kuha na to gi-appeal kining wing. But for high-rise building, nalitan ka ng Horizon 101 o sa tungtong ng mga 20-story ka building, then you have to consider both, no? Wind and earthquake. Kaya ang wind, magkadako man sa ng wind, ang iyang intensity as you go higher, no? Higher nga elevation. Hindi man siya constant. So panalitan, magpuyo ka, palit kang condominium, no? Yung condominium, mas mahal man ang tuwa ka sa taas, no? Kaya nindot mag-view. Ang panahon sa bagyo, kusog-kusog sang hangin nimo dito, no? So mo na imong gipalit, di ba? Gusto man kag kusog hangin. Ug bagyo, kuyaw-kuyaw sa nang imong mga glass diha kung di ba na mga buak. Kung nang siguro gyud, no? E basig maura na imong kamatyan. Kulit kag kondo niya, maabtan kag bagyo, tuwa ka dito matuog, no? So yupo niya kasangin dito. Di mura kag si Superman the movie, no? So ang atong gikuha ni ang earthquake. Well, sa atong notes 2001 pa na, pero sa inyong plates kinahanglan gamito na to nga provision 2015. But if we are familiar with 2001, then 2015 there's slight nga variation, no? And we will discuss that as we will arrive at this portion, no? Okay, so di lang sana ito niskutan unsa ning mga meaning nining mga symbols kay gamit, no? Although na may notation nga gisuwat diri, pero that is not, now is not the time, no, for that. Ang importante nga atong ipakita diri nga ang seismic load, no? Mo isa sa atong consideration sa atong pag-design ini nga building. Okay, so naa na kay framing plan, naa na sa kay design criteria. Okay? In fact, sa framing plan, pwede sad mag-drawing ka og loading plan, no? Tingali imo nang i-color code. Kini siyang area dire. Ang imo na grade. Transparent mo gamay. Na to kini ikuha niya ang kana siya nga area 2.40 PA na lain sa area dire diha napita, no? Ang iyang live load nga naka excuse me magbusog pa kuda, so tingali dire 2.40 PA, no? So mo nang gitawag na tog loading plan. Kita nimo sa loading plan unsay mga live load at the different areas of your floor, no? So mas visual siya. Okay? So doon na ba'y pangutana? Ipata mo pa dayon. So kung biyahe pa ni naka-check in na ka sa airport, no? Na ka sa